tingnan natin, mga kabartudes, ang tatlong enerhiya na ipapakita ng tarot card. Ayan. So, si President Bongbong Marcos ay aakuhin lahat ng mga pagsisisi at pagkakaroon ng mga bagay-bagay na siya ang gumawa at siya ang gagawa. Kaya sa lahat ng mga ginagawa niya, siya rin ang kikilos. No? Kaya lahat ng kinikilos niya ay sa sarili niya. Siya ay mag-iisa. Right? Siya. Mag-iisa siya at papasanin niya lahat ng mga dapat pasanin or pananagutan ang dapat niyang harapin at pagkakaroon ng mga obligasyon. Lahat ng yan ay mangyayari at mangyayari. Ang dami-dami niyang sinushoulder. Kaya super stress, super selfish siya. Selfish na siya sa sarili niya at maaring pure negative na siya. Karoon siya ng maraming pure negative. So, I mean to say, wala na makikitang maganda o tama sa kanya dahil napaka-X. Yung X na siya. Yun ang nakikita ko dito ha, at sinasabi ng tarot card. And next energy, higher energy is Wheel of Fortune. Yung Wheel of Fortune niya, yung gulong ng kapalaran niya. Iikot sa maraming kaso, sa maraming dokumento, files, or pag-aaral, pagsusuri, at saka lahat ng mga responsibilidad at na ipupukol sa kanya or dahil hindi niya maayos, maraming papalibutan siya ng mga reklamo or paninisi sa kanya ng mga, lalo ng mga taong bayan. The more kasi na umiikot ang kanyang Wheel of Fortune, ang iniikutan niya ay for filing or files, document, whatever. Yan ay mga cases din, no? Kaya yan umiikot, hinihila na si President Bongbong Marcos sa ilalim. Kaya lahat ng mga nakapaligid sa kanya na lumiligid ng mga sindikato or mga corrupt or whatever na nilinlang din siya, sama-sama na silang mahuhulog sa bangin. Ayan, nagkaisa. Kasi alam niyo ang style kasi ni President Bongbong Marcos, ang pagkatao at saka yung kanyang personalidad ay lutang. Bukod sa may bisyo na, lutang pa. Kaya he is awake and he is lutang. Di ba? Kaya lutang talaga. So, I mean to say, magkakaroon ng change object. Ang susunod na enerhiya niya na nakatataas dito ay yung tinatawag natin, I don't know, kasi meron siyang haharaping malaking pagsubok kasama ang kanyang mga pamilya. Maaari silang maglakbay o pumunta sa ibang lugar or ibang bansa, whatever, kasi napapalibutan na sila ng mga kind of pumabakod sa kanila, babakuran na sila. Kaya kailangan nilang makawala or makalagpas or tatawid ng dagat. Ibig sabihin, pagsubok, tatawirin nila yung mga pagsubok nila. At para malampasan nila yung mga hinaharap nilang problema, sila ay maglalakbay. Kaya magkakaroon ng mga change object o palipat-lipat na lugar. Kaya abangan niyo yan mga kabartudes dahil itong tatlong enerhiya na to ay lahat ay mapupunta kay President Bongbong Marcos. Mag-iisa at puro cases, puro filings, and then trouble or tinatawag change subject na tatawid o aalis sila. Mag-anak. Yan. So, ayan. Pwedeng lumayo o kailangan nilang lumayo. No? Kaya patindi ng patindi ang magiging kalagayan at kalusugan ni President Bongbong Marcos sa kanyang mga haharapin at kalagayan sa ngayon dahil marami na talagang nakikita sa kanyang X negative. Legit ba ang impeachment ni President Bongbong Marcos? So tingnan natin kung legit nga ba. Actually, yung impeachment 50-50 kasi naghahanap ng paliwanagan. Pero yung
yung nakikita ko sa pagiging presidente ni President Bongbong Marcos, hindi niya talaga matatapos ang kanyang termino. Dahil ngayon pa lang, first quarter, masyado nang umiinit at sumisiklab, hindi lang sa pangtao, pangkapaligiran o pangkalikasan, maraming kaguluhan at sapin-sapin na. Ngunit ang posisyon ni President Bongbong Marcos ay mahalin tulad talaga sa kanyang tatay at maaaring maging ganun din siya sa kanyang tatay na hindi mapalibing sa sa bayani, sa libingan ng bayani, ika nga, diba? Tapos nakikita rito yung sakit niya, nakikita rin yung depression at kahinaan na niya at parang sabihin natin na siya ay konti na lang mahuhulog na sa bangin kasama ang kanyang mga amigo-amiga, no? Dahil naghahanap na siya ng liwanag. Yan. Kaya maraming salamat sa inyo mga ka-birthday, sa lahat ng mga nabitin at hindi pa nakakapagpataro trading sa akin, ay maaari na kayo magpa-update to schedule para kayo ay palaging nag-guide ni Madam Berta Virtudes ano man ang inyong mga problema, o meron man kayong mga hinaharap, o meron kayong mga sakit na hindi magaling-galing o gumaling-galing. Kailangan ko ang inyong tiwala at paniniwala para kayo ay ating mapagaling, mapalakas at kayo ay ating pagagalingin. At kung ano man ang mga nangyayari sa buhay nyo na hindi maganda at gusto nyo na makaahon, just you will find na magkaroon kayo ng lucky charm and protection at para may pangontra kayo sa mga taong naiinggit sa inyo at humihila pababa at nagbibigay sumpa o barang kulang whatever you want. No? Kaya ingat mga ka-birthdays, happy lang, good vibes lang para akit swerte, always panalo, always tagumpay. Ayan sa lahat ng mga nag-aabang sa akin ng video na meron na kayong mapapanood muli. Kaya i-share, like and share nyo na itong aking video para kayo ay patuloy na masuportahan. O take note abangan natin yung changing ng ng ating president at ang mga changing ng mga supporters ng bawat panig at loyalty ng mga bawat panig. Yung mga kaguluhan yan ay patungo na rin sa bangin at patuloy na rin sa simulain. Kaya kung gusto natin makamit ang ating kapayapaan at kaayusan ng ating bansa, just pray. First God, second guide, idea. Ako'y gabay lamang. Kasama niyo ako palagi sa inyong mga panalangin at kayo ay kasama sa aking mga panalangin. I am a prayer warrior na kayo ay aking matulungan sa pamamagitan ng aking mga salita, gawa at kakayahan, no? Na kayo ay aking matulungan. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Thank you so much.